ninyo, ah. Opo, ma'am. Sana ganyan din po yung ating nasa gobyerno. Pero ma'am, matanong ko lang po. Kasi nga, meron pong paliwanag ang gobyerno po. Hinggil nga po dito sa kung bakit hindi nila binawasan po ng excise tax ang gasolina at itong diesel. Kasi matatandaan natin, nagdeklara po si Pangulong Bongbong Marcos, ang binawasan lang po ay ang LPG at kerosene. Ang paliwanag po nila, kesyo, 30% daw po or maraming porsyento daw po sa gumagamit ng diesel and gasolina ay mga mayayaman. Ma'am Cora, ano pong masasabi niyo po rito? Kaya hindi nila binawasan. Mga mayayaman lang daw po ang makikinabang dito. Parang malayo naman yata sa katotohanan yun. Kasi nga, ang diesel ay ginagamit ng mga jeepney, di ba? So, parang hindi tugma yung kanilang logic. Opo, at pero sa tingin niyo po ma'am, kung kayo po ang tingin ninyo may win-win solution, alin pong hakbang ang dapat gawin po ng gobyerno na makakabenepisyo ang ating mga kababayan at the same time ay meron pa ring makokolekta kahit papano ang ating gobyerno? Unang-una, tigil na nila yung corruption kasi ang corruption, sinasiphon off niya yung government funds na dapat gamitin sa pagbibigay ng trabaho through infrastructure projects. At saka, ikalawa, mag-austerity measures sila. Bawasan nila yung mga hindi kailangan gastusin, kagaya ng mga travel expenses, mga seminars abroad, mga workshops nila sa mga resorts, ganyan. So malaking matitipid nila dyan. Tapos, pag nagawa nila yun, di pwede na silang magbigay ng subsidiya or at least konting tulong or ibaba yung mga taxes. Kasi ang problema nila talaga, kaya hindi nila maibabayan kasi liliit yung budget eh. Di ba? So, kung corrupt yung government mo, pag liniitan mo yung budget, yung flexibility nila for corruption becomes less. So, ganun ang nakikita ko. Kaya, unang-una dyan, dapat itigil na yung corruption talaga. Kumbaga, magtino talaga dapat ang gobyerno at magkaroon ng fiscal discipline. Kaya bang i-absorb ng gobyerno, Ma'am Cora? Halimbawa, pag payagan yung hiling ng nakararami na bawasan, lalong-lalo na yung VAT, kasi ito pong krisis naman hindi lang naman po iisang sektor ang apektado nito. Lahat po, no? Lahat ng gumagamit po, no? Pati yung mga, kasi tumataas din ng bilihin sa pagtaas ng presyo ng langis. Kaya marapat na makakabenepisyo lahat mula sa pinakamababa hanggang sa middle class lalo din, no? Na siyang nagbabayad malimit ng buwis, no? 10% ang gusto na ibaba doon sa VAT sa lahat po ng mga produkto. Kaya bang i-absorb lang ito muna? Kasi na-absorb nga nila during corruption eh. Yung trilyong pisong nawala. Ito, mas makikinabang lalo yung taong bayan. Kaya kung kaya. Kaya lang mangungutang ang gobyerno. Ngayon, ang utang ng gobyerno, 18 trillion. Di ba? Ngayon, yung public deficit or fiscal deficit ng gobyerno, last year was 1.8 trillion. So this year, dahil mas mataas yung budget, so magiging 2 trillion yung deficit. So ibig sabihin yung utang mo dadagdag ng 2 trillion. So magiging 20 trillion na instead of just 18. So yung worry ko is for the long term kasi habang nangungutang ang gobyerno, lumalaki ang utang ng bawat Pilipino, pati yung mga bagong panganak. May utang na yan. So right now, ang utang ng bawat Pilipino is about 153,000 pesos on a per capita basis. So gusto niyo pa bang dagdagan yan? Kaya ganyan hindi nila kasi walang flexibility. Actually, ang concern ko for every crisis, hindi lang itong crisis na to, for every crisis, mahihirapan mag-respond meaningfully ang government natin dahil nangyari itong oil crisis na to na mahina na ang ekonomiya dahil walang investments tapos napakalawak at saka talamak ang corruption. So, ganyan ang nangyayari ngayon. Opo, meron nga nabanggit si Congressman Leandro Leviste po, ma'am,
na mga bagay na naglaan po ng pondo ang ating gobyerno sa iba't iba pong mga nakaplano, like kagaya po dito sa ilang 20 billion pesos ata yung para sa ating hosting, no? Tapos yung mga travel allowance or travel expenses, meron pa doon sa mga confidential funds, lalo na sa Office of the President. Tingin ninyo, pwedeng i-give up itong mga pondong ito, lalo na sa panahon ng krisis? Actually, makikita mo yan, yung political will, wala eh. Kasi tinan mo, PhilHealth, may order ng Supreme Court. Sinoli na ba yun? PhilHealth funds. Hindi pa, di ba? So, sa akin parang yung political will wala dun eh. So, kung talagang iniisip nila yung kapakanan ng bawat Pilipino, dapat gawin nila yung mga nararapat na actions with urgency. Eh hanggang ngayon, impeachment ang iniintindi ng Kongreso at ng executive department, di ba? Makikita mo naman sa actions nila eh. So actions speak louder than words. The priority is politics and not economics. Sabi nga ni Congressman Leviste, quote-unquote, sa kanyang recent post, ayaw ng gobyernong ibaba ang buwis, hindi lang dahil mababawasan ng kita, kundi mababawasan din ang magpapapicture sa pamimigay ng ayuda na hindi naman galing sa sarili nilang bulsa, Ma'am Cora. Correct. Kaya nga sabi ko, it's the priority is politics kasi yung ayuda hindi naman tatagal yan eh, di ba? So, ang dapat ibigay nila trabaho kasi pag ayuda, sandali, panandalian lang yan. Eh, gaano katagal itong krisis na to? So, magbigay sila ng 5,000 or whatever amount, di ba? Siguro mga 1 buwan, 2 buwan, o 3 buwan, makakatulong yan. Pero yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, gaano katagal yan? Hindi natin alam, di ba? So maski magbigay sila ng ayuda, pag tumaas naman yung mga bilihin, ganun din offset din yun. Opo. Dito naman po tayo sa independent foreign policy po natin, ma'am, which is sinasabi po yan ng konstitusyon. Maari din ba na magkaroon din ito ng advantage at disadvantage din po, no? At lalo na sa panahon ngayon na maghahanap tayo ng alternatibong mga lugar kung saan tayo pwedeng makabili po ng ating langis. Pero may isang balita inamin ng DOE na kailangan munang magpaalam sa Estados Unidos bago tayo makabili ng krudo mula sa Russia, Ma'am Cora. Well, nakabili na naman tayo ng isang barko ng langis sa Russia, no? Kung talagang independent yung foreign policy, dapat ang pronouncement ng government, we can have our own, make our own decisions when it comes to, providing for the resources of the general population. So, mixed signals na naman yung, as usual, this government has always been sending mixed signals. So yung sinasabi nila, iba sa ginagawa. Kaya mahirap ngayon to depend or to believe kung ano yung gusto nila talagang gawin kasi iba yung sinasabi doon sa ginagawa at nangyayari. Opo. Dito naman po sa muling pag-alok ng San Miguel Corporation, lalo na doon sa Petron na ibenta po sa gobyerno uli. Parang ang unang naisapubliko na pag-offer nito way back panahon pa ng pandemya. Maganda po bang hakbang yan na dapat ikonsidera ng ating gobyerno pagbili muli or pag-angkin muli dito po sa Petron? Lalo na matagal naman tayong nag-aangkat po ng langis po, Ma'am Cora. Well, siguro unang-una magkaroon sila ng batas na that will create a strategic oil reserve. No? Second, pag-desisyon na nila, kaya bang bilhin ng gobyerno ang Petron? Kasi yung excise tax nga, hindi nila mababa. Ito pang Petron, napakalaking kumpanya, may pera ba ang gobyerno? O baka yung pagbenta niyan, baka meron naman under the table dyan. So, ang daming pwedeng pagdudahan, di ba? So, sa akin parang, okay, ayusin niyo muna yung policy ninyo when it comes to facing the oil crisis. Kasi hindi lang yan mangyayari this year. Laging kasi very political din ang
ang langis, no? Kaya kung titignan mo, hindi naman talaga yung supply ang problema. Ang naging problema is politics between the US and Iran. So dapat paghandaan nila ang long term kasi laging volatile ang oil prices because of that political angle pagdating sa oil supply. So ayusin nila yung strategic oil policy nila, and then that's the time they will decide, oh, bibilin ba natin ng petrol o hindi? Kasi they have to allocate a certain amount of fund to be able to buy that company. Opo, dito naman po sa usapin ng oil deregulation, ma'am. Siyempre, ma'am, kung ginawa itong batas na ito, may magandang maidudulot. Sa tingin niyo po, may advantage or mas maraming disadvantages po itong oil deregulation law? Or may kakayanan naman ang gobyerno na mas tama ang pag-i-implement po nito, Ma'am Cora? Actually, nandiyan na naman lahat ng elements para matugunan itong crisis na to. Kaya lang, yun nga, sabog kasi ngayon yung leadership eh. Makikita mo yung coordination nila when it comes to crisis management. Sabog na sabog, kaya napakatabang nung kanilang response, no, pagdating dito sa crisis na to. I guess that's a reflection of weak leadership. At sinabi mo nga na kaya naman tugunan to. Kung gusto talaga, kung may political will, kayang tugunan. Pero mahina na nga yung economy to start with. Tapos, wala pa masyadong investment. So, in the future, yung tax collections nila from corporates, ma-affect din yun. Bababa din yun kasi kung mahina ang business confidence, hihina din ang investments, tapos less jobs. So, less taxes din on the jobs, no? So, yung revenue base ang threatened sa ganitong sitwasyon. Opo, bago lang po kay partner Almar, sinabi naman po ng DepDev, actually before pa itong crisis, meron na silang projection na makakamit natin yung upper middle income. Before pa itong crisis na ito at hanggang sa ngayon, dati ba meron ka na positibo na meron po kayo nakikita na makukuha natin ang upper middle income? Tapos sa senaryo din ngayon, Ma'am Cora? Ayun na nga yung sinasabi ko na iba yung sinasabi sa nangyayari. Kasi if your GDP slowed by from their projection of 5.5%, they only achieved 4%, no? At nung fourth quarter, 3% lang. So yung per capita GDP mo, nangihina rin yan. So paano mo sasabihin na magwa-widen yung middle class kung mas maraming nahihirapan at tumaas pa ang unemployment? Ba? So kung wala kang trabaho, di wala kang kakainin, saan ka kukuha ng pera pambili ng pagkain mo sa pang-araw-araw kung wala kang trabaho. So, ibang-iba talaga yung sinasabi kesa dun sa nangyayari. And this year, dahil sa inflationary pressure because of the price hikes in oil, ma-affect din lahat because oil is a basic commodity or essential commodity for all sectors. Hindi lang business yan, di ba? Lahat tayo apektado niyan. So, ang mangyayari dyan this year, malamang mas mahina pa sa 4% ang ating GDP growth, no? Baka nga hindi pa tayo mag-grow. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung pronouncement na yan ng DepDev.